Salamat sa lahat ng lahim. Magandang umaga ko. Isa sa mga prinsipyo na pinaninindigan ng UBI ay pagiging non-violence. Hindi kami papayag na kami mag-i-initiate ng gulo. Wala kami ganun. At hindi rin kami papayag na magagamit kami sa gulo. Kami sa UPI Mindanao, nire-represent ko ngayon ng Mindanao sa pagkakago po yung spokesperson ng as experience, November 30, 2024, nung nasa isa tribe kami ni Captain Dado noon, hindi namin na ituloy rin yung sinasabi natin na one time, big time. Dahil sumabay ang makakaliwa. Inunahan kami doon sa nangyari sa Malacanang. Talagang matindi yung pukpukan ng pulis at ang mga realista. Thinking of the Filipino, yung grupo namin ang siyang pasimulo ng gulo ng Pilipinas. So hindi namin tinuloy yung panawagan namin para sa taong bayan na makiisa para sa kaayusan ng bansa. Dahil alam naman natin in history, sa Plaza Miranda bombing, kaya nagkaroon ng martial law, it's because of Plaza Miranda bombing. So, itong ating administration, survival ito eh. So, hindi natin alam ang gagawin nung makakaliwa. Baka, alam niyo kasi yung makakaliwa, mga kababayan ko, ang main objective ng mga makakaliwa to drain the economy of ng bansa natin. Pangalawa, pag may gulo, mas masaya sila. Pag may rally, hindi successful ang rally kung walang gulo. Tandaan niyo, take note niyo mga kababayan mo Pilipino. Ang objective ng makakaliwa ay gulo. Yung Mindula Massacre, experience, nandun yung bayaw ko sa Mindula Massacre nun, na ang simula ng gulo na tinatawag Mindula Massacre ay nanggaling sa loob ng rallyista. Sino may gawa nun? NPA. Para mag-create ng trouble, para ang otoridad mapipilitan mag-response kasi binabaril na sila eh. So, ganun ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Alam naman natin ang ating sitwasyon ngayon na wala tayong katahimikan. Mahinto lang ito kung ang bansa natin ay magkaisa sa itong mga ating kababayan at ating Pangulo, maaaring maisip niya ang para sa kabutihan ng ating bansang Pilipinas. Ulitin ko, ang makakaliwa ay hindi natin maasahan yan. Mas masaya sila kung nagkakagulo ang bansa natin. Bakit? Kasi mayroon silang issue, ang sisihin, gobyerno. Ayan naman ng United People's Initiative na baka isipin ng taong bayan, kami ang pasimuno. So yun ang naisipan naming decision. Ulitin ko, ang makakaliwa, walang ibang gagawin yan kung hindi guluhin ang ating bansang Pilipinas. Salamat. Si General Carlos Kita. Maaaring hindi nyo na itanong pa, pero malamang na iniisip nyo. How reliable ba yung information ninyo? Bakit biglang pinansila nyo? Actually, sa evaluation ng information o intelligence, no? May mga kategorya. No? Ang pinakamataas dyan ay yung tinatawag na A1. Kung maririnig nyo, hindi yung A1 ha? A-alpha, no? Das 1. Yung A, nagre-represent yan ng reliability ng information or intelligence. No? Pag sinabing A, in terms of reliability, yan yung very reliable. No? Tapos yung pangalawang yung number 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 7, no? Pag sinabing A1, confirmed, no?
Ang ibig sabihin ng confirm na-verify na yan sa iba-ibang sources. Ngayon, itong information namin, of course, in-assess namin, hindi pa naman bumagsak sa A1 but sa A2. Reliable siya yung sources na pinanggalingan. Pero kailangan pa, although na, kailangan i-verify pa sa iba-ibang sources. Kaya A2. No? Pero based dun sa, kumbaga, possibly true, yung number, yung 2 na ibig sabihin, possibly true. A2 ang evaluation namin. Pero yung iba sa amin, sabi nila, A1 na yan. But sabi ko, maganda i-categorize lang natin na A2. Kasi maaaring magkamali rin tayo. Kasi pag A1, foolproof na yun. Talagang confirm na confirm. Although we have confirmed this from other sources already. So we categorize it as A2. Kasi maaaring lang pala yun. No? Pero yun nga, gaya na sinabi ni Colonel Mitran, ang napag-anuan namin is yung mga kakaliwa. No? Kasi yan ang madalas na nagsasabotage. Sila yung kadalasan ng gugulo. Eh mayroon pang ibang grupo kami pinaghihinalaan. Pero hindi na namin sasabihin. No? So yun po, para hindi nyo na itanong na yan po ang reliability ng aming information. Binabalang namin ng konti. Dagdag ko lang, ang aming pong purpose talaga is wag pong mailagay sa peligro yung ating mga kababayan na dadalo sa rally. Kaya po ito yung naging desisyon namin. Yung pong sa grupo, ayaw po namin magamit at gamitin po kaming kanilang trigger. Itong rally po ng UPI na gagamitin nilang trigger sa hindi nila magandang balak. Kaya po ito yung naging desisyon namin. Ang unang-una po natin concern ay yung ating mga kababayan na dadalo din sa rally. Kaya po ito ang naging desisyon. Si Professor Noring, ang ating UPI, membro ng ating Moro National Liberation Front. Professor. Maraming salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Magandang umaga ko. Isa sa mga prinsipyo na pinaninindigan ng UBI ay yung pagiging non-violence. Hindi kami papayag na kami yung mag-i-initiate ng gulo. Wala kaming ganun. At hindi rin kami papayag na magagamit kami sa gulo. Kami sa UPI Mindanao, nire-represent ko ngayon ng Mindanao sapagkat ako po yung spokesperson ng UPI doon. Hindi rin kami papayag na masisira siya ng gano'n-gano'n lang. Kasi ang UPI, para sa kaalaman ng ating sambayanan, hindi po Metro Manila lang. And in fact, we are proud to say, malakas tayo sa Mindanao. Itong mga susunod na mga araw, papakita din po namin gaano na tayo karami at gaano tayo kalakas manindigan dito sa pinaglalabang advokasya ng ating pong United People's Initiative. Maraming salamat.